Ang electric eel ay isang uri ng isda na kilala sa kakayahang maglabas ng malakas na kuryente. Bagamat tinawag na eel, hindi ito tunay na eel, ngunit mas malapit na kamag-anak ng mga carp at catfish. Narito ang detalyadong impormasyon tungkol sa electric eel. Pisikal na katangian. Hugis, ang electric eel ay may mahaba, manipis na katawan na kahawig ng isang tunay na eel. Laki, maaari silang lumaki ng hanggang 2.5 metro, 8 talampakan, ang haba at tumimbang ng hanggang 20 kilo, 44 pounds. Kulay, ang kanilang balat ay karaniwang kulay kayumanggi o itim, na may dilaw o pulang tiyan. Kakulangan ng kaliskis, walang kaliskis ang electric eel. Pectoral fins, ang bawat pectoral fin ay may 8 maliliit na radial bones sa dulo. Vertebrae, mayroon silang mahigit sa 100 precaudal vertebrae, hindi kasama ang buntot, at maaaring magkaroon ng hanggang 300 vertebrae sa kabuuan. Anal fin, ang anal fin ay umaabot sa halos buong haba ng katawan sa ilalim at may mahigit sa 400 bony rays. Elektrisidad. Electric organs, ang electric eel ay may 3 uri ng electric organs. Main electric organ, ito ang pangunahing organ na naglalabas ng malakas na electric shock. Hunter's organ, ito ay naglalabas ng mas mahinang electric shock na ginagamit para sa pangangaso. Sax organ, ito ay naglalabas ng pinakamahinang electric shock na ginagamit para sa pag-navigate at komunikasyon. Boltahe, ang electric eel ay maaaring maglabas ng electric shock na may boltahe na hanggang 860 volts. Paggamit ng elektrisidad, ginagamit ng electric eel ang kanilang electric shock para sa pangangaso, upang manghuli ng mga isda at iba pang maliliit na hayop. Pagtatanggol sa sarili, upang maiwasan ang mga mandaragit. Pag-navigate, upang makita ang kanilang paligid sa madilim na tubig. Komunikasyon, upang makipag-usap sa ibang electric eels. Pamumuhay, tirahan, ang electric eel ay matatagpuan sa mga ilog at lawa ng South America, lalo na sa Amazon River Basin. Nocturnal, ang electric eel ay nocturnal, ibig sabihin aktibo sila sa gabi. Pagkain, ang electric eel ay carnivorous at kumakain ng mga isda, pulaka, at iba pang maliliit na hayop. Paghinga, ang electric eel ay obligate air-breathing animals, ibig sabihin kailangan nilang lumangoy sa ibabaw ng tubig upang huminga ng hangin. Pag-aanak, ang electric eel ay nag-aanak sa panahon ng tag-ulan. Ang babae ay naglalagay ng mga itlog sa isang pugad na gawa sa mga halaman. Ang lalaki ay nag-aalaga sa mga itlog hanggang sa mapisa. Mga kagiliw-giliw na katotohanan. Hindi tunay na eel, ang electric eel ay hindi tunay na eel, ngunit mas malapit na kamag-anak ng mga carp at catfish. Pinakamakapangyarihang electric fish, ang electric eel ay ang pinakamakapangyarihang electric fish sa mundo. Mahalaga sa ecosystem, ang electric eel ay isang mahalagang bahagi ng ecosystem ng Amazon River Basin. Panganib sa mga tao, ang electric shock ng electric eel ay maaaring mapanganib sa mga tao, ngunit bihira itong nakamamatay. Pag-iingat, paghawak, huwag hawakan ng electric eel dahil maaaring magdulot ng electric shock. Pangangalaga sa tirahan, panatilihin ang malinis at ligtas na tirahan para sa electric eel. Pagkain, pakainin ang electric eel ng tamang uri at dami ng pagkain. Paggamot, kung may sakit ang electric eel, kumonsulta sa isang veterinaryo na dalubhasa sa mga isda. Sa kabuuan, ang electric eel ay isang kamangha-manghang nilalang na may natatanging kakayahan. Ang pag-aaral tungkol sa kanilang pisikal na katangian, pamumuhay, at elektrisidad ay nagpapakita sa atin ng kagandahan at pagkakaiba-iba ng kalikasan. Bagamat nakakaakit ang ideya ng pag-aalaga ng electric eel, hindi ito praktikal o ligtas. Narito ang mga dahilan. 1. Mga pangangailangan sa tirahan. Malaking tangke, ang electric eel ay nangangailangan ng napakalaking tangke na may malaking dami ng tubig. Ang isang maliit na tangke ay magiging masikip at hindi magbibigay ng sapat na espasyo para sa kanilang paggalaw. Kalidad ng tubig, ang electric eel ay nangangailangan ng mataas na kalidad ng tubig na may tamang temperatura at antas ng oxygen. Ang pagpapanatili ng ganitong kalidad ng tubig ay nangangailangan ng espesyal na kagamitan at kaalaman. Pag-iingat sa elektrisidad, ang electric eel ay maaaring maglabas ng malakas na electric shock na maaaring mapanganib sa mga tao.
Ang pag-aalaga sa kanila ay nangangailangan ng espesyal na pag-iingat at kagamitan upang maiwasan ang electric shock. 2. Pagkain at pag-aalaga. Diet. Ang electric eel ay carnivorous at nangangailangan ng iba't ibang uri ng isda at iba pang maliliit na hayop bilang pagkain. Ang paghahanap ng sapat na pagkain at pagpapanatili ng tamang dieta ay maaaring maging mahirap. Pag-aalaga sa kalusugan, ang electric eel ay maaaring magkaroon ng mga sakit na kailangan ng espesyal na paggamot. Ang paghahanap ng veterinaryo na dalubhasa sa mga isda ay maaaring mahirap. 3. Ligtas na paghawak. Panganib sa electric shock, ang electric eel ay maaaring maglabas ng malakas na electric shock na maaaring nakamamatay sa mga tao. Ang paghawak sa kanila ay lubhang mapanganib. Pag-iingat sa paglipat. Ang paglipat ng electric eel ay nangangailangan ng espesyal na kagamitan at pag-iingat upang maiwasan ang pinsala sa hayop at sa tao. 4. Etikal na pagsasaalang-alang. Kaligtasan ng hayop. Ang pag-aalaga ng electric eel sa isang tangke ay maaaring hindi magbigay ng sapat na espasyo, stimuli, at pangangalaga na kailangan nila sa kanilang natural na tirahan. Sa kabuuan, ang pag-aalaga ng electric eel ay hindi praktikal, ligtas, o etikal para sa karamihan ng mga tao. Ang mga electric eel ay mga ligaw na hayop na nabubuhay sa kanilang natural na tirahan. Mas mabuting suportahan ang kanilang pangangalaga sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga organisasyon na nagtatrabaho upang maprotektahan ang kanilang natural na tirahan. Ang electric eel ay isang malaking isda na nangangailangan ng napakalaking tangke. Dahil sa kanilang laki at pangangailangan sa espasyo, ang isang aquarium na may kapasidad na 500 gallons o higit pa ay angkop para sa isang electric eel. Narito ang ilang karagdagang detalye tungkol sa angkop na aquarium para sa electric eel. Laki. Ang tangke ay dapat na sapat na malaki para sa electric eel na malayang lumangoy at mag-explore. Ang isang tangke na may sukat na 8 feet ang haba, 4 feet ang lapad, at 4 feet ang taas ay isang mahusay na pagsisimula. Kalidad ng tubig. Ang electric eel ay nangangailangan ng mataas na kalidad ng tubig na may tamang temperatura at antas ng oxygen. Ang isang mahusay na sistema ng filtration ay mahalaga upang mapanatili ang kalidad ng tubig. Substrate. Ang isang makapal na layer ng buhangin o gravel ay magbibigay ng isang komportableng substrate para sa electric eel. Mga lugar na pagtataguan. Ang electric eel ay nangangailangan ng mga lugar na pagtataguan upang makaramdam ng ligtas. Maglagay ng mga bato, kahoy, o mga halaman sa loob ng tangke upang magkaroon ng mga lugar na pagtataguan ang electric eel. Pag-iingat sa elektrisidad. Dahil sa kanilang kakayahang maglabas ng electric shock, mahalagang mag-ingat sa paghawak ng electric eel. Siguraduhin na ang tangke ay may secure na takip upang maiwasan ang pagtakas ng electric eel. Tandaan, ang pag-aalaga ng electric eel ay isang malaking responsibilidad. Ang mga electric eel ay mga ligaw na hayop na nangangailangan ng espesyal na pangangalaga at tirahan. Kung hindi ka sigurado kung kaya mong magbigay ng tamang pangangalaga para sa isang electric eel, mas mabuting huwag mo na lang itong alagaan.